creation's bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Beautiful Savior, God of all majesty, grace and peace. Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, thy morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name of every name, I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus,
time para sa inyo, para magkagawa ng prayer meeting po namin sa inyo. Ito pinakamatagasala sa inyong kapasado sa inyo. Ito magiging sandala, sandigan, ang nagpapasas namin sa inyo. Tuya may lumapa sa amin ang kaligtas at pinaka-the best na i-give na sa amin sa bawat sa amin pag makasalanan kami ay patuloy pa yung pinupusog na yung napilang pag-ibig. So, sa pagkakataon ito ay hindi kayo nakapalawaran sa amin mga nagawa mga pagkakasala. Pagkukulang po namin sa inyo. Sa mga nabanggit ng aming dati, ng aming sibat. Sinatandya, isyasa yung pagkakasala. Mga nabanggit namin sa kapwa namin ay namin sa kapwa namin. Lord, patawarin mo kami, Lord. Sinisin mo kami yung banana ko tapos cross ng Calvary upang kami maging makinis na yung harapan na masipilis na maging karapat-dapat po kami sa pagkasagawa namin ng prayer meeting at karapat-dapat na ilapit po namin mga prayer request namin makatira sa po ng pamilya, mas nabawa ng Diyos sa kayo. Lord, at pangunahan mong bawat Diyos sa amin, Lord, pagamat kami 10 kaluluwa na ito, medyo sa Holy Angel nasa amin, O Lord, nakapanigid po sa amin at alam po namin na sa kaligitnaan namin po kayo, Jesus Christ. Lord, ay paramdaman po sa amin ang presensya, O Lord Jesus Christ, na maging paramdaman po namin na sa kaligitnaan po sa ganyan. Makakonsentrate po kami sa ibabahagi yung mensahe ni Kuya Dave sa mga oras na ito about basics, Lord. Kagaya nga po ninyo na bagamat nalalapit na yung pagbabalik, ba't kaya pahaba ni Maribel, nais mo marami pang makakilala sa inyo at marami pang mailalay sa kapahama kaya pinaunawa niyo ako sa amin. Ang pinaka hindi mapapatawad sa bawat isa sa amin ang pagiging anti-Christ po namin sa inyo na ayaw namin kasi tanggapin na Diyos sa pagkaligtas sa amin. Bagamat hindi nililit nyo sa aming kasalanan, ba't yung pinakamabigat na kasalanan na hindi mapapatawad ay yung patuloy namin kayo pinatang. Masalamat ko sa kapilang pag-ibig na pinagin sa amin, sa magitan ng Diyos Ama, at kayo sinit sa amin, Lord Jesus Christ, para kami mabigyan ng dakilang kaligtasan sa bawat isa sa amin. Ito hindi namin hiningi. Ito'y kusa nang ibinigay niyo po sa amin. Kaya, Lord, ang kahilingan ng bawat isa sa amin ay tuluyan na ibibigay mo sa amin dahil hindi nyo na ito paghihirapan. Ito nakaatang po sa amin. Ang kailangan na po namin ay banggitin namin ang aming kahilingan, mga kapatiran namin sa punang pamilya. At sa lahat, Lord, isin mo ng Holy Spirit, magtatas ng mga puso ng mga bawat membro na aming pamilya. Palambutin mo kayo ng mga puso, matitigas ng puso, Lord. Nasa gayon maramdaman nila, may Diyos na pagbaligtas, may suko nila po sa buhay po sa kaluluwa nila. At maumbisahan kayo ng kausapin sa pamagitan ng prayer, mag-aral po sila ng salita, nag-Diyos mo sa kanyang puso, at maramdaman yung pagiging Diyos na pwede sa mga sa kanila, kaligtasan, mapasama po sa rapto na hindi sila maiwan din sa mundong aming ginagalawan. Hindi na nila makakaranas ng tuwid. Lord, maraming sila sabi nga, Lord, mas makapangyarihan ang aming tila sa paggawa ng kasalanan at mas makapangyarihan ang aming tila sa pagbabanggit namin ng pagpapasakit namin sa Lord Jesus Christ. So, masalamat sa pagkakataon, kayo pangunahan niyo po at ito po sa amon namin dalangin pa sa salamat at kita po sa inyo pagkakas at pangalan po ng mahal na pagtungan ng Jesus Christ, mag-isulat ang pagbuhay ng iyong Holy Spirit, kapatid sa amin, o Diyos ang Mare. Amen. 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 Kapareho po ba ng excitement natin yung prayer meeting compared to Bible study? Kasi si Pastor magaling kasi. Kumbaga, di ba? Marami tayong excited pag Bible study na. Kapag prayer meeting kaya, kasi di ba bawat isa sa atin, hindi naman talaga tayo kalalim. Di ba? Kumbaga, nahihirapan tayo gumawa minsan ng ating aralin, gano'n. Kaya sana maging pasensyoso yung mas may nakakaalam sa atin. Even kanina kami ni Kuya Nori, tungkol din sa pasensya ang pinagkikwentuhan namin. Kaya lang ba isang tao kami sinasabi sa parating sinasabi ni Pastor, sasabihin ng kapatid niya ito na maging pasensyoso ka. Ngayon meron ka ng trabaho. Alam niyo yun. Yeah. So, ang aking pong napilin teksto ngayon ay sa Isaiah. So, sabi ko sa Isaiah 20:18, be patient. Sometimes God make us wait longer because the blessing is bigger. Yun po yun. Kumbaga, di ba pag nag-prepare tayo yung isang aralin ko noon, sometimes pag nag-prepare tayo, ang sagot is yes, yes, agad-agad, kaya kaya niya sagutin. No, kasi hindi yan yung naaayon sa kagustuhan ko, or in his time. Kumbaga,
to follow. Kumbaga, andyan lang yan, be patient. So ngayon, eto nga, yung pala, yung patient kasi, ibig sabihin, hinahanda ka, kanino, kay ano ba yun? Kay Kuya Manny o kay Pastor na, kapag nag-pray ka, hindi ka agad ibibigay kasi hinahanda ka muna. Di ba? Kino-condition yung sarili mo na pag binigay niya yung answer dun sa prayer mo is tama ba na kaya mo siya kasi mas malaki yung ibibigay niya. So sabi nga po dito, sino po unang magbabasa? Si Kuya Nori po. Ay, Tagalog, English ba? Tayo ba sa Tagalog? Anong basahin? Ito po, sa Isaiah. Look mo na ito po. Ito. Sige nga po, pakisa sa Isaiah 38. Opo. Sinabi nito ang tungkol sa pagnanais ng Panginoon na maging mapagbigay sa kanyang bayan. Binibigyan din nito na ang Diyos ay naghihintay upang ipakita ang kanyang biyaya at awa. Itinatampok nito ang kahalagahan ng kanyang katarungan at ang pagpapala ng mga nagtitiwala sa kanya. Gayon din, ipinahiwatig ang verse na ito. Ng oras ng Diyos ay hindi palaging agad habang siya ay naghihintay upang kumilos sa pinakamahusay na kaparaan. Opo. So, di ba po, sabi nga, the Lord's desire to be gracious and merciful sa mga tao niya. Di ba po? Pagnanais ng Panginoon na maging maunawain at mapagbigay sa kanyang bayan. Yun po talaga yung gusto na ang nais ipahuwatin ng verse na ito. Kumbaga, ini-emphasize that God is waiting to show favor and compassion. Kumbaga, sa prayer natin, andun talaga, andun yung favor. At saka, andun yung compassion niya. Alam niyo po ba, di ba? Sabi nga, hindi na natin kailangan talagang manalangin kasi, hindi, alam na ng Diyos yung ating panalangin. Alam niya na yung nais natin, yung desire natin. Pero alam niyo ba, bakit ka na nanalangin? Kasi, kailangan mong isubmit yung sarili mo, Father God, hindi ko kaya ito, kaya sinasabi ko ito para ikaw ay tumupad ng aking panalangin. Yung po yun talaga ang essence ng prayer. Kumbaga, andun naman yung pagmamahal niya, lalo na kapag anak ka niya. Kapag anak ka niya, andun talaga yung favor and compassion ni God. Diba po? Tsaka hina-highlight talaga dito yung kahalagahan ng kanyang katarungan at pagpapala ng mga nagtitiwala sa kanya. Kumbaga, di ba sabi nga, hindi si God, hindi niya na malidisown yung sinabi niya. Kumbaga parang 40 yan eh. Naka-record na yung sinabi niya, nakalagay yun sa Bible, di ba? I will never leave you, nor forsake you, gano'n. Kumbaga, hindi niya pwedeng baguhin. Hindi niya pwedeng, ay, teka, nasabi ko ba yan? Hindi talaga. Alam na ng Diyos na pag yung panalangin mo, andun na yung pagmamahal niya. Alam niya, ibibigay ko ito. Pero, yun nga eh, hindi agad-agad yun. Tandaan po natin, hindi agad yun. Hindi forget that yung isang teaching is, hindi ikaw yung magbibigay ng time frame kay God. Diba po? God ha, next week, bayaran na ng tuition namin. Dapat bago dumating yun, maibigay mo na sa akin. Hindi po. Diba po? O kaya, God, ano na ha, magbigay ka sa akin ng sign kapag hindi mo kaya, gagawa na lang ako ng paraan. Kasi, totoo po yun. Di ba pag alam mo na, ito na yung oras ng bayaran, gagawa na lang ako ng paraan. Sabi nga po, alam niyo po ba na ako ilang beses ko nang napatunayan na kapag humingiling ako on the right time, kasi masasabi ko, siya yung may gawa, hindi ako. Hindi ko ginawa yung panalangin ko. Hindi ko inanswer yung pananalangin ko. Kasi in perfect time, yung eto na, wala akong kakayanan, pero may nagbigay, binigay niya. Ibig sabihin, sagot niya yun. Siya yung may sagot na yun sa panalangin ko. Pero tandaan niyo po, yun nga, may habag yung Panginoon sa atin. May favor and compassion sa atin kapag nananalangin tayo. Sabi nga po, andito yung eto yung mga detalyadong pagsusuri. God's longing for this. Sabi nga, ang paghahangad ng Diyos
ang paghahangad ng Diyos para sa biyaya. Kumbaga, lahat, di ba po, lahat sinasabi na you are saved by grace, lahat po nasa grasya niya. Kumbaga, hindi natin makakamtan ang panalangin kung walang grasya. Sinasabi ng talata nito, kaya ang Panginoon ay nagninais na maging mapagbigay sa inyo. Bibigyan din ito ang pagninais ng Diyos na ipagloob ang kanyang pagkakawang gawa at kabutihan sa kanyang mga tao. Decide niya yun. So, gusto niya po yun. Ito po yung Lord's longing for a gracious. Kumbaga, ine-emphasize ni God yung desire na, kumbaga, siya mismo, yung desire niya, sasagutin ko ang panalangin ng anak ko nito. Ganun po. Kumbaga, andoon yung kanyang kindness sa mga tao. Next po, God exaltation in mercy. Siya po, nagpapakumbaba para itaas niya ang kanyang awa. Tandaan niyo po, nagpapatuloy ito dahil dito siya ay nagpapakababa upang ipakitang awa sa inyo. Ipinapahuwatan nito ang mga pagkilos ng awa ng Diyos at hindi sa palaran, kundi isang sinasadyang kilos ng sariling paghahayag at papuri. Yung pagsagot po ng prayers natin ay hindi coincidence. Kumbaga, hindi dahil nagkataon. Hindi lang dahil suggestive o yung pagkilos is sige na nga, yung hindi sinasadya pero deliberate talaga na sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. Kumbaga, nandoon talaga yung, hindi siya sapalaran, hindi siya lucky, hindi isa blessing na sasagutin talaga ng Diyos ang ating panalangin pero sa tamang panahon, sa tamang kung paano mo ito hinihiling at ano ang nasa loob ng iyong puso. Kumbaga, sasagutin niya ng mabilis ba yan? Ano ba ang percentage ng puso mo ng pangangailangan mo? Or kailangan ba ng Diyos na i-test muna or i-exercise ang patient mo para sabihin sa inyong wait? Or sasabihin niya na nakikita ko ang puso mo na hindi tama yung pinapanalangin mo kaya dapat no ka sa luto. Kumbaga, hindi siya mini-mini mo. Kumbaga, meron siyang certain na paano niya sasagutin ang panalangin natin. Diba po? Kasi hindi lahat ng, kahit na yung mga anak natin, yung anak kong lalaki, nagkwentuhan naman kami, sinasabi niya naman sa akin na, dad, yung galo ng anak ko. Or siya, sabi niya, dad, kasi birthday niya ng June 15, dad, yung regalo ko. Sabi ko, malaki ka na. Malaki ka na. Sabi ko, ikaw, bless ka na. Dapat nga, pag nabi-bless ka, ikaw yung mag-bless sa iba. Hindi lahat kailangan ibigay sa'yo kasi yun ang gusto mo. Kasi sabi ko, di ba kabibili niya lang ng motor? Di ba? Hingi na pabili ng shoes na pang pickleball kasi yung bagong sport niya yung pickleball. Parang tennis siya. Yung pickleball. Yun. Yun naman ang bago yun. Opo, yung sabi ko, hindi lahat. Dapat nga ikaw naman ang mag-share ng blessing mo. Kumbaga, meron siyang gusto na hindi, sabi ko, no kaagad. Hindi tulad ng motor, medyo kailangan niya talino yun. Pero yung shoes, sabi ko, no. Ganun din, kasi tinitignan din ni God yung timbang ng ating panalangin. Amen? So next is justice in waiting, katarungan at paghihintay. Tinatapos or nirarap up nito ang ibig sabihin ng Isaiah 30:16 sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Pinagpala ang lahat na naghihintay sa Kanya. Binibigyan din ito na ang katarungan ng Diyos ay nakaugnay sa Kanyang oras at ang mga pagtitiwala sa Kanya kahit na tila mabagal siyang kumilos ay pagpapalain. Yun po, kumbaga, sa ating panalangin, binibigyan ng katarungan ng Diyos ang, kumbaga, yung oras. Kumbaga, may certain time, kumbaga, huwag po tayo mag-alala, huwag tayo magtanong pag nanalangin tayo, bakit ang tagal, bakit
bakit hindi ko pa nakikita ang katugunan ng panalangin ko, or parang hindi ko pa nakikita kung sasagutin ba yung panalangin ko. Pero tandaan niyo po, sasagutin niyo talaga ang ating panalangin. Kahit na nababagalan tayo, di ba tandaan niyo po, iba ang time frame natin sa Kanya, di ba? 1,000 years sa atin, sa Kanya 1 day, ang 1 day sa Kanya is 1,000 years din sa atin. So, hindi talaga natin alam. So, pag nag-pray po talaga tayo, pasalamat tayo na nag-pray tayo na God, ipinagkatiwala ko sa iyo. Yun po yun, yung tipong may nagsabi sa iyo na yung kay pastor na, sige, akong bahala. At least, yun po yun yung nagbigay, pas, ikaw na bahala sa bit ng prayer ko. Sige, akong bahala. Di ba po, dapat, sapat na yun. Magtiwala tayo kung kailan sasagutin ni pastor. Yung hinihiling natin sa kanya. Gawin din po siya. Magtiwala na tayo. Kasi sa tao, hindi tayo pwedeng magtiwala. Kumbaga, hindi nga natin sinabi niya, sige, bukas. Pero di ba, hanggang bukas lang yun. Pero tayo, pag nag-pray tayo kag God, okay na yun. God, idinulog ko na sa iyo paano yung praise ko. Ikaw na po ang bahala dyan. Tandaan niyo po. Hindi yun parang papel na pa rin na pagdating sa kanyang kaharian. Hindi siya ganun. Dahil alam niya na, hindi pa natin sinasabi, alam niya na eh. Tandaan niyo po, hindi pa natin sinasabi yung mga prayer request natin, nakatoka na yan, hindi pa natin binabanggit nung nakita na natin ito. Alam niya na ito yung pag-pray nyo. Kumbaga, bakit tayo nag-pray? Kasi sinasubmit lang natin yung ating prayer sa kanya. Amen? So, ang konteksto po na dito ay ang paghihintay talaga. Kumbaga, be patient. So, pag sinabing patient, maghintay ka talaga. Di ba po, kung alam niyo po ba, yung patient, ang dami niyang malawak talaga siya. Sa lahat ng bagay, andun yung pasensya. Kumbaga, kung nagugutom ka na, nanduluto pa si nanay, pasensya muna. Di ba po? Habang nagdadrive ka, merong biglang nag-cut, pasensya muna. Di ba po? Kung yung sweldo mo na delay, di ba, pasensya muna. Lahat may pasensya. Kaya yun po yung sinasabi sa ating panalangin, be patient, maging pasensyoso tayo sa ating panalangin. Di ba po? Meron kasi yung percentage na kung kailan yan sasagot. Sabi nga dito, ang talata ay madalas binibigyan ng lugar ng konteksto sa pagka-impatient. Sabi ka, eto talagang, kapag sinabing be patient, so ibig sabihin ang kinakausap niya is yung mga taong hindi pasensyoso. Kaya nga kasi alam niya, hindi tayo pasensyoso, madali tayong mainip, madali tayo yung asa na ba yung katubunan ng panalangin. Kaya siya mismo alam niya, hindi tayo pasensyoso. Kaya unang niya sinabi, be patient, maging pasensya ka. Kumbaga, eto yung character niya, gusto niyang i-imply sa'yo, maging pasensya ka. Kasi eto yung ginawa ng mga Israel, di ba? Kaya nga sila tumagal di ba? Kaya sila tumagal sa desierto dahil sa kanilang hilig na ganito, yung hindi pagiging pasensyoso. Andoon na nga, sabi ko nga, tayo kaya nung kausap natin si God, kasi tama ba, pas nung nandun sila sa Wilderness, nagsasalita din ang Diyos di ba po? Buti pa nga sila nakakausap nila ang Diyos. Pag sa umaga, may haligi para maging malilim. Sa gabi naman, may apoy para hindi masyadong malamig. Pero, hindi sila pasensyoso Tayo bilang Kristiyano, kinakategorize din tayo mga Israelita. Kasi, wala tayong pasensya. Kaya yun yung sinasabi, magpasensya ka. Kung tayo kaya, di ba, hindi nga natin siya nakikita, pero andun yung ating pagtitiwala, pagmamahal sa Kanya. Lalo pa kaya, kapag nagsalita siya sa atin, yun yung isa sa prayer ko na. Marinig ko yung boses niya, masaya na. Okay. Mula, sabi niya, sa halip, ilumaasa sa Diyos. Kumbaga, pinagpapala nito sa kanila at sa mga mananampalataya ngayon na ang timing ng Diyos ay perfecto at ang paghihintay sa Kanya ay tanda ng pananampalataya. Yun po yun. Yung patient, ibig sabihin, kapag nung sinabi niya, be patient at naging pasensyoso tayo, ibig sabihin, sumunod tayo sa Diyos. Di ba po? Yun lang yung ibig sabihin. Kaya, yung pagiging pasensya, eto na yung character ng isang tao na
na sinusunod natin si God. Di ba po? Ando yung pagsunod natin sa Kanya na, opo, tatagigma kami sa iyo, na magiging pasensyoso kami, pero patuloy pa rin tayo manalangin kasi yung panalangin, nagsasubmit ka at the same time, nakikipag-usap ka. Ganun po. Di ba? Habang sa panalangin mo, habang matagal, lately, yung pag natutulog na ako, minsan, mabilis lang ako manalangin. Pag natutulog ngayon, medyo matagal na. Tapos, yun nga po, di ba, habang yung girlfriend, boyfriend, asawa, di ba, habang nagkwekwentuhan kayo ng matagal, di ba, lalo kayo nag-iisip, naglalambingan kayo, habang nagkwekwentuhan kayo, naglalambingan kayo. Pero si Pastor, si Pastor Arlen, sandali pa na, nauna pa yung lambingan eh. Di ba, yung tipong ganun, di ba, habang nag-prepare tayo, andun yung connection natin. Kaya po, sabi nga, tandaan niyo po, sa prayer natin, maging pasensyoso lang tayo sa ating pinapanalangin at patuloy tayong manalangin sa Kanya at ang pagiging pasensyoso din po ay tanda ng pagsunod at pananampalataya. Yung parang, alam natin, perfecto ang Diyos. Alam natin na by His grace din, nagiging perfecto din tayo. Ganon. Lamang po. Jesus name, sa kanya lang. Ibig sabihin nito ay unang spot nito ay ang pagiging prideful. Once na nagiging prideful tayo kay God, kahit kailan hindi mangyayari sa atin maging patient. Hindi mangyayari sa atin maging magkaroon ng talk kay God. Yung magising ka ng madaling araw, hindi mangyayari yun. Matulog ka na bago matulog, hindi mangyayari yun. Bagay, kasi nakakumbik ka na sa conviction ni Satan eh. So, hindi mo magawa nga lumapit kay God, kausapin si God, personally. Na kung totohanan mo, tara magpasakit kay God at unti-unti kang kukontrolin ni God. Pamagitan ng Holy Spirit, pamagitan ng spiritual naman natin, kaya na lagi pinabalik sa spiritual natin, magkaroon ng connectivity, tatlo, katamang lupa, tigit na lahat. Ay, yun, mauunti-unti natin magpapapanigisin ng pride natin. Magagawa natin makipag-usap kayo. Walang magkukontrol sa atin. Ang magkukontrol sa atin yung spiritual man natin. So, ruwangan din ng Holy Spirit. So, doon magagawa natin, makipag-usap kayo. At doon sa maunawaan natin yung mensahe ni God na hindi pala kailangang mabilisan. Kasi sa ginawa natin mabilisan, para na tayo nagiging Diyos. Diyos kay God. Para iutusan na lang natin si God. So, yung so, dapat maging pasensyoso tayo. At doon talaga tinutuwa tayo dito. Maging humble sa Kanya. Humble sa kay God, humble sa sarili, humble sa kapwa. So, kaya kahit iniisip natin napaka-imposible ng prayer ko, matutupad at matutupad sa time. Sabi nga ni God, denial is not delay is not a denial. Be always patient. Either level, right ang so, ang sabi ko sa una. Right na lang yun. Clockwise daw. Clockwise na? No. Counter yan eh. Clockwise ka. Counter daw. Haba yun sa inyo. So, gano'n na lang. Counter. Sabi din dun sa dagdag ko lang sa Isaiah 30, nabasa ko rin dun sa Ecclesiastes 3:1. Sabi nga, there is a time for everything. There is a season for every activity under the heavens. Ito sa sabi doon. Nangangahulugan lang din na lahat ng bagay under the nandito sa mundo, no? May mga panahon doon at lang po yun, ikinig sa mga tao na namit natin at kung sila, may focus kung sila sa pwede na yung pinagdadaanan natin, i-adjust na maging intelligence, maging patient, at ang isang part lang doon is makikita talaga natin dun yung sovereignty sa buhay natin. Fulls na yung mga plano na sa buhay hindi sa atin, kung hindi po according sa kanyang will, at according po yun sa purpose niya. So,
isang bagay na buhay. According, pray natin, according ko sa gustuhan niya, according talagang dapat din siya, ipapakita na His sovereign, His sovereignty sa atin. Andun na pala. So, His plan is there is a Ang sa'yo, pero Kaya kayo natin. Ano lang masasabi niyo po? Ano lang i-share niyo? Ganun lang po na rin yan. Ano mo i-share? Or pagkakaunawa minsan. Or be patient. Di ba kami? Ikaw muna, Keron. Ikaw muna ba? Kailangan mo na mag-isip si Ate Ma'am. Yung Isaiah kasi is, message to ng Panginoon directly sa Israel. So ito siya is, ayon sa assurance talaga ng Panginoon sa atin. Yung mga kahilingan natin will be answered. But it differs in how we react on the time that it was given to us. Kasi sometimes, not sometimes, all the time, ang Panginoon, piniprepare na tayo para doon sa blessings na kailangan na ma-receive natin. Kailangan i-prepare yung puso natin, yung character natin, at yung faith natin towards Kanya. Kasi nga, hindi naman lahat ng hiling natin nakaagad-agad. Kasi nga, most of the time, God is conditional. Hindi pwede na, pag sinabi mo gusto ko to. Kasi meron tayong mga prayers that would harm us, that He doesn't want to answer simply because it's not going to be beneficial to us. Yung mga desire and wants natin, for the long run, sometimes hindi yun maganda para sa atin. But sa kakulitan natin, in so many ways, He will make it happen, but it will not last long. Kasi hindi yung desire niya. So, yung ng Panginoon dito sa verse na to is, binumold niya yung character natin. Kasi diba sa mga propeta, lahat ng mga prophets na naging mighty, naging maganda yung standing nila, in the end, it's because nagkaroon sila ng patience. I mean to say, nagrema sa kanila yung pasensya na nakulit na, nagkaroon sila ng success. And every success, there is always patience. Kasi ang indulgence ng patience is success. Yun yung yung byproduct niya na kung marunong tayong mag-tiis, marunong tayong magkaroon ng affliction, hope in affliction. Kasi nga, God, hope and joyful ka when you are facing trials. Because God wanted to see kung sino tatawagin mo when you are facing all of these trials. While you are walking on that path, narrow path is not a nice path. You will face a lot of challenges. Kasi hindi naman pinangako ng Diyos na as a Christian, you will have a good life or a pleasing life in this earth. But He promised that He will always be with us. So, yun yung magandang assurance mo. Dahil habang naghihintay tayo sa blessings na darating sa atin, alam natin na always andyan ang Panginoon. He never left us. He is always there, comfort us, to bless us in spite. Nandyan siya always. He always blessed us. Yun nga lang, hindi pa, kasi meron tayong sarili nating definition of blessing. Yung ina-expect kasi natin na blessing na hinihingi natin, we thought that it will be wrapped in a package that we wanted. But
mostly po, ang pangako ng Panginoon sa atin is, He is molding us to become a better Christ-like individual in the end of the day. Hindi po yung what we want and what we desire is what we're gonna have because I am faithful, Lord. No. We have to always remember that God is blessing us not because we are faithful, but because He is faithful. You know. Pwede na si Kuya Nori yan. Ready ka na ba? So, Si Daddy ko muna. Isa pa daw, isa pa daw. Isa pa. Ah, saka, Alam ko, isa lang. alternate yan eh. Ay, paikot na natin. Ay, paikotin na lang, mama. Yung ano lang, ikutin na lang. Be patient. May supporting verse ako doon. Psalms chapter 37 verse 4. I will give you the desires of your heart when the time is right. So, right timing talaga lang. And then, here's your prayer when you just have to be patient and trust Him. So, nandun pa rin yung patient. So, ngayon, mahaba-haba pa yung patient ko na sagutin ng Panginoon yung prayer ko about sa work. Hindi pa rin ako sumusuko. By faith, ibibigay din niya sa akin yun for the right time. Kasi namin, yung mga prayers, malaki talagang may tulong. So, salamat sa mga prayer warriors. Yung patient para sa paghintay sa trabaho niya, tugabi ka lang yung magawa niya na bukas. Kaya ngayon wala siya kasi napanggabi siya para na bukas. So, ang lagi ko lang sinasabi sa kanya, be patient and be humble yourself. Sabi ko, tandaan mo lagi yung sinasabi ni Pastor na sabi ko, kailangan magpakumbaba ka. Kasi, employee ka lang sabi ko, hindi ikaw yung masusunod. Pwede kang mag-suggest, pero hindi ikaw yung masusunod. Sabi niya, yun ang nasabi niya eh. Buti na lang sabi niya, may mga ano talaga na, yung butihin mo, Pastor, na tumuturo talaga sa atin. Kasi dun sa kabila dati, yung sinasabi lang, narinig siguro ni Pastor na dun, ano mo ya Ed, alam mo, bakit hindi ka nagtatagal sa trabaho? Kasi yung ugali mo, yung madaling magalit, sabi niya mainitin yung ulo. So, wala yung advice na ganito by the words of God. So, kailangan, lagi ko sinasabi talaga, pag-uwi na galing trabaho, ganito magkwento, sabi ko, be patient, sabi ko ganun. Sabi ko kasi pag mawala pa yung trabaho yan sa'yo, wala na mag-pray sa'yo. Alam mo yung dati sabi ko, umiyak si Pastora, 2 araw ko lang pasok lang. Huminto ka na naman doon kasi yun, nakipag-away ka doon sa mas mataas sa'yo. So, huwag mo hintayin, sabi ko na, huwag mo hayaan na masayang yung mga prayers na mga kapatiran para sa trabaho na. Kasi hinanda na yung Panginoon para sa'yo. Yun na yung right time na binigay ni Lord para sa'yo. So, para sa akin, sabi ko, I'm still waiting for the right time of God, sabi ko. So, mas talaga yung patient sa ating mga mananampalataya. Yun lang. tama yan. Kaya ang sunod ko, His thought is bigger than our thoughts. His plan is bigger than our plans. Kung ano yung hinihingi mo, bakit nadidelay? Kasi mas malaki. Ikaw, task daw eh. Pag naghihintay ka pala, ang sagot ng Panginoon, hintay, oo, o hindi. Pero pag nagkulang ka sa kanya, ako, aksente pa ako. Kasi minsan iiyak. Pag nasa kalipitan, hindi mo na ako sa mga tao. Mag-ano naman ako, tutulong naman ako, kahit wala ako. Pag tumulong ako dahil sa puso ko, ayaw ko yung tutulong ako para sa sabihin. Mabait ako. Ganun na. Hindi. Pag ako tumulong dahil talaga dito. Pero ito talaga ang ano ko na. Noong nagsisimba pa ako,
pag sinabi ko, Lord, gusto ko po. Pero may kapalag sa akin, Lord. Ibigyan kita, pero may processing na. Kailangan mong pagdasal yung taintin, ibigay ko sa iyo ang gusto mo. Ganyan ang gusto ko ngayon. Sabi ko, alam ko naman, Lord, na nagtulak ko sa'yo. Pag-isip ko, pag-Facebook agad, hindi ka na alam ko naman, Lord, na nagtulak ako bukas. Priority ko pa. Amen. Wala pa rin. Bukas, Facebook. Bakit ako ganito? Kaya, yun lang kaya ano ko na. Accepted din ako. Ako iiyak pa. Hindi ko na kaya. Kung ano na ako susukot, tapos mag-pray. Bukas yun. Pray kita. Pray. Bukas ang mawawala sa shaitan talaga. Praise God. And sabi nga sa kanta, trust and obey, don't put us no other way. To be happy with Jesus, but to trust and obey. Wala po talagang instant sa Panginoon. Hindi po talaga pwedeng instant kapag nagdasal ka na, agad-agad. Gusto ng Panginoon matuto tayo. Kung paano yung tamang paghihintay. Kasi nga, sabi kanina ni Kuya Arnold, may panahon ang bawat bagay. So, diba nung yung babae ni Pas, no? Yung nagbigay ng kanyang nag-alay, binigay niya yung lahat, dalawang dinares. O samantalang yung iba, ang lalaki ng binigay. Pero yung babae na widow, balo, binigay niya yung lahat ng nasa kanya. Dahil sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon na ang Panginoon ay ang mag-provide din sa kanya ng mas malaki pa, higit pa sa kanyang binigay. So, kung sa blessings lang po, hindi naman kasi literal na hindi sa atin ng Panginoon. Hindi natin namamayan minsan, maraming kaparaanan ng Panginoon sa pagbibigay ng blessings. Halimbawa na lang is yung health natin, health ng pamilya natin sa Pilipinas, hindi naman natin kasama. Na nung nandito tayo sa Panginoon, hindi natin namamalayan, hindi na masyado, o wala na talaga hospitalization sa ating pamilya sa Pilipinas. Kasi ramdam ko yan eh. Mula nung nag-ano ako sa Panginoon, sabi ko, after ko sabi ko, parang ang laki ng mas maluwag kami ngayon. Yung yung finansya, mas maluwag, hindi sa lumaki or maaari man yung income, pero dahil hindi na ganun yung mga bata, wala na madalas sa ospital. Sa pamilya, hindi na madalas sa ospital. So, minsan hindi natin na napapansin yun. Kasi yun ang talaga yung kalusugan natin talaga ang puhunan natin. So, yun lang po. Parang ayaw mo nang makainin ng baka sa Pastor. Si Kuya Nori na. Yan, nakarami na. Ikaw ang sunod rin. Mauwi sa akin, wagas. Kumbaga kung napapanood niyo po yung mga vlog natin, kung paano mag-gain wealth, paano mag-gain rich, paano yumaman, ito lahat mga yung gusto natin klase ng blessing. No? All kinds of blessing, including na yung spiritual blessing. Kapag ka daw po meron tayong acknowledgement sa Panginoon na siya yung ating source, at pagkatapos alam mo yung purpose bakit ka pinagpapala, it is for you to become a source of blessing to others. At pagkatapos, bakit kailangan natin bantayan yung ating puso when God blesses us para hindi tayo mag-inibig at hindi tayo lumago sa tamang pananampalataya. At pagkatapos, ano pa ba yung God is mas interesado siya sa spiritual blessing mo. Okay? Yun po yung pinaka. And ang pinakahuli, the fear of the Lord ay hindi nakasusi para tayo pagpalain. Sa
sa bahay natin. Ngayon, kailan mangyayari yun? Sabi ng Panginoon sa Isaiah, chapter 60, verse 22, I, the Lord, will make it happen when the time is right. When is the time is right? When your heart is right. Sa ating Panginoon. Ganun po kasi ang prinsipyo ng ating Panginoon. Lahat ng yan, binigay niya yung mga prinsipyo paano tayo tumanggap ng blessing, ng pagpapala sa kanila. But at the end, the Lord will only make it happen. Tatanggapin mo lang siya when your heart is right. Kasi kahit na ginagawa mo yan, no, pakitang tao lang. Because the Lord sees the heart eh. Di po ba? Wala tayong may tatago sa Panginoon. Sabi niya, ako po punta na hindi mo ako makikita. Alam mo kung kailan ako lalabas, kailan ako papasok, kailan ako upo, kailan ako tatayo, kailan ako higa. Magtago man ako sa dilim, kita mo ko. Kahit sa kailan-ilan-ilan. Punta ka na sa impyerno, kita ka pa ng Lord. Wala akong lugar na hindi tayo kita ng Lord. So, alam ng Lord yung puso natin. If we are sincere, ready na yung puso natin sa pagsunod sa Panginoon, 100%. I, the Lord, sabi niya, will make it happen when the time is right. Kailan po magiging ready ang heart natin? Then, you will see the blessing of the Lord, hindi mo mapipigilan. Darating at darating po sa buhay natin. Amen. So, dyan ang ipapasok yun na kung may mahabang pag-antay, ngayon dapat sinasagot. Ilang beses ko pinaranas sa akin, kaya manag-get tayo sa kapwa natin. Yung mistake ka. So, pinaranas natin. Kasi doon nakikita nila na bakit ni Sister Rona, yung needs, hindi yung wants. Ibig sabihin, yung needs, alam niya na ito pang kailangan mo sa kapwa. Dahil may pinangawa kong mensahe ni God, kung ilalapit mo sa akin ay ang kapwa nyo, ay kung hindi ako makakalimot, ay makakaasa kay aking itong tutok. Ibig sabihin, magiging prayerful tayo sa isa't isa. So, ibig sabihin, yung nilalapit natin sa kanya, ay tutuhanan talaga na nasa puso, yung nanggagaling mo talaga sa ating puso. Kaya kung dapat tinakikinggan talaga. Within 24 hours, susunod talaga. Kaya may mabilisan, may pamatagal. Kasi alam ni God na kung ano ito pangangailangan mo. Ito yung hindi mo pa pangangailangan, ito lang pumapasok pa rin yung wants eh. Ibig sabihin hindi talaga pure. Ibig sabihin, kaya tumatagal, may binibigay sa atin si God na mas karapat dapat sa atin. Makakapin. Palagi ko si Kuya na Kaya na. conclude. Ah, Siya na pinaka. yan daw. Ikaw na conclusion. So, balikan ko lang yung verse natin. At maganda itong Isaiah. There is a revelation ng Lord dito sa akin. So, pinanggit ni Kuya. Isaiah 30 verse 18. Ang sabi niya, and therefore, He, which is ang ating Diyos, He waits on high, sa kanyang kaharian, to have a compassion on you. Sa kanyang kaharian, yung kanyang compassion, yung kanyang grace, yung kanyang mercy, yun yung kanyang character throughout. Hindi nagbabago yun. Pero maganda rito, sabi niya, for the Lord is a God of justice. Merong message po dito. Normally, pag binabagay po natin yung prayer, tatlo lagi sa masabi sa akin, binanggit ang pwede ng no? Way, yes, or no. Ang binabagay po natin. But let us remember, when we talk about prayer, ito yung uri ng paglapit mo sa Diyos na sometimes meron kang guilt. Diba? Hindi ka confident kasi meron nang nagawa ka ng Lord. Sana yung aking trabaho magkakaroon. Pero alam mo naman na mahina ako. May ganun ka, request kasi yun eh. Kinukuha mo yung merit ng Lord para sagutin yung panalangin. Kaya normally, sabi nga niya sa kanya, nanalangin siya pero Lord, alam mo, okay, alam mo naman ka, nanalangin siya. May isang uri ng panalangin na mas mataas ang prayer request. And that is petition. Ang petition, nung makakaiba ko ng prayer request sa petition. Ang petition kasi, it is presenting your case with the evidence. Kaya ka nagkakaroon ng petition kasi may hawak ang backup sa likod. Na kaya ako nung malakas ang loob ko pag-petition, sapagkat meron ako yung ibabato sa Diyos. Ito nga ano ko eh. Katulad ng balok, no? Yung balok na makulit siya. Ay, hindi kita papansinin. Ay, hindi, karapatan ko yan. Meron siyang rights para lumapit sa justice. Ganun din po yung ating pong dapat mangyari. Mas mataas ang prayer request, petition, pero meron ka dapat backup. I'll give you one good example. Pagka meron pong nakulong na sestensya ng habang buhay,
yan po ay gumagawa ng magandang record. Bakit po? Kasi hinihintay niya yung petition. Alam niya na in every tenure o every 5 years o 6 years, binibigyan sila ng pagkakataon to petition their case doon sa High Court. No? Titingnan ngayon ng High Court, sasabit yan. Kaya malakas ang loob niya eh. Malakas ang loob ko na magkaroon ng petition. Bakit? Kasi ang ganda ng record ko eh. Tumawa ko naman. Wala pong maglalakas ng loob na mag-petition ng kanyang case. Puro kabalbalan at puro kasalanan pinagawa mo sa kulungan. Definitely, ikaw mismo magkasabi, hindi ako nananalo. Re-rejectin yung aking petition para magkaroon ng parang. Kasi wala naman siya record. Pero pag kami backup ng magandang record, napakalakas ng loob sa warrant. No. Harap ako sa korte ngayon para i-face yung aking petition. Bakit? Kasi alam mo, may record ka eh. Diba? Kaya ang maganda po doon, pagka meron pang record, kaya sabi ng ating Lord, ba? The prayer of a righteous man is very powerful. Kasi bakit? Nakabackup ako eh. Alam ko, yung sinino na lang na mamamatay na siya, Lord, alalahanin mo yung ganda ng ginawa ko. Kasi kaya. Sabi ng Lord, oh man, ang daming ginawa maganda nito. That is petition. Hindi siya pere-request. Lord, alalahanin mo, extend mo buhay ko, in-extend mo yung buhay niya. Ganun din dapat ang bawat sa akin. Pag may backup ka, magandang record sa Lord, pwede kang magkaroon ng petition. Pero ito itong magandang touch. Ito magandang touch. Maganda po natin. Kasi pag naman sa punto, Lord, nagsisimba naman ako, nagbibigay naman ako, nagtatakas ko, paano pinagaw, bakit yung prayer ko hindi pa masagot? Mahal naman sa gano'n. Pagdating po sa petition sa court, pagdating po sa kulungan, pinipresent po ng kulungan doon sa judges yung kanyang case at papasahin po yan. Pag binasa po yan, kahit anong ganda ng record mo, yung judge pa rin ang masusunod. Pag sinabi ng judge, no, your petition is rejected. Wala ka magagawa. Sapagkat nasa kamay po ng judge, yung katugunan po natin. Ganun din sa ating Panginoon. Kahit anong ganda ng record ko, pag sinabi ng Lord, no, hindi pa. Huwag tayo magre-reklamo. Kasi bakit po? Alam niyo po isang maganda nito, yung palang judge, kaya pala niya nire-reject, kahit napakaganda ng record nung nag-petition na prisoner. Para makita niya yung reaction ng tao, karga ba nagba? Kasi kung hindi magabapin, puntas kayo, walang niya kayo, magre-react agad. Pero pag nakita ng judge na walang reaction, talagang, sige po, next time po, pagaganay ko pa record. Nangangulugan, tama ito, nagbago ito. The next petition, approve yung request mo. Ganun po tayo dapat. Pag nagre-request tayo, kahit meron tayo, kahit petition tayo, alam natin, tama tayo. Huwag ka magre-reklamo sila ng Lord. No? Bakit po? Kasi tinitimay na lang, ano naman totoo yung karakter mo? Oo, ngayon lang. Pag sinabi ng Lord, no, Lord, thank you. Next time, gagawa ka na marami. Next time, 100% yung petition ko natin. Hindi pa dumarating yung papeles ko natin sa ating Panginoon. Tanggapin mo yan, accept yan, ibigay mo anong gusto. Dapat gano'n ang karakter ko natin. Gano'n po ito. Ang Israel po nag-petition sila. They have the rights. Anong rights po nila? We are chosen nation, Lord. Eto hawak namin. Okay, i-present mo yung case mo. Rebellion, idolatry, fornication, blah, 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 blah. How can I approve your petition para palayain kayo? There is no such good record. Pero meron po karapatan ng Israel because they are the chosen nation. Yun ang kanilang backup. At hindi lang po dapat yun. Dapat marami po kakaiba. Kaya sabi ng ating Lord dito, for the Lord is a God of justice. Bakit ako na? Kaya maganda yung ginamit ni Kuya Dave dito eh. Ang sabi niya, justice and waiting. Babalik ka rin mo lang po Kuya Dave. No? Waiting and justice. Habang naghihintay ka, do what is right in the Lord. And definitely, approve ko lang. Yun yung attitude of waiting. Tama. Yun po yun. Conclusion. Conclusion. Yun na. Next time na lang po si Kuya Nori. Kasi bigyan natin na. Baka mag-shock siya. Hindi na siya happy. So sige po. Mag-pray na tayo para hindi tayo Ingati na ni Kuya Manny. Ito po kaya Hi, praise the Lord! I said, talaga, Lord. Sabi niya, ipo-force Sige, kaya yan. Okay, praise God. Sasama natin yan. Manny, yung ating now, ikawa ni Kuya Ed. Diba?
Prayer with action. Mangyayari ang dapat mangyari. Let's pray. Hallelujah. Lord, salamat muli sa gabi nito, Lord, sa aming panalangin, sa bawat gusto namin na nakisa po sa mga panalangin nito. Hindi, napakalaga na panalangin sa Diyos, Lord, sa kasawahan. Panalangin namin na dibigay sa pagpipat mo, at ibay ng isang iglesia. Pinatunayan mo sa magpipat ko ng buhay ko, kung paano mo daily, early morning, kayo po'y nanalangin. Nakita po namin yung resulta niyan sa pagiging tagumpay ng inyong ministry nung kayo po'y nasa lupa. Kaya ito po'y mabuting example sa bawat sa amin at naniniwala ko kami na yung ginagawa po namin kami every Thursday ng evening na kung saan nanalangin po kami. Ang namin na in the future aaninin ng Jesus na Great Diet Church yung pong nakatagumpay sa lahat ng aspeto po ng iglesia ng Lord. Lahat ng ministry na involved ang JTGI Father God. Alam namin ito po magbibigay po ng natatagumpayan po. Patuloy mo kami tulungan pa paano po manalangin. Patuloy mo kami tulungan Father God pa paano po magkaroon po ng devotion. Hindi na sa mga prayer. Every Thursday, prayer meeting, hindi na pa kami ng aming daily devotions. Sabi ko mga buhay mo. Every sabi ganyan, karon every pag-isip ng umaga, pag-give priority po namin ang pagtawag at pagtitiwala sa iyo. Sapagkat napakasarap po na malaman na sa buong araw po, malabagan na sa butapos ng araw. Kayo po, Lord, at lagi natin kasama. Salamat sa buhay ko ni Kuya Dave, Lord. Marami pong proof na nilibig sa isena ito, Palikat. Nakita po namin kung paano po magtiwala, maghintay, at the same time, so Lord, katulad ng Rona, nandun po yung waiting of righteousness also. Meron kami katsagahan, meron kami pagtitiwala, gaano mo tumagal yung panahon ng mga panalangin na ito, Lord. Sapagkat ang oras po ay hindi po issue. Ang issue po ito, Lord, yung pagtitiwala namin sa iyo. At naniniwala kami in your perfect time, so Lord. Pagkakaloon mo, yung lahat ko ng bagay. Salamat sa buhay ko ni Kuya Dave, para pa yung desire na kanyang puso, including sa kanila kong family, Lord, itinataas ko namin lahat ng bagay. At nakikisa kami, nag-agree kami, na anuman ang mga layunin pa niya sa iglesia ito, sa kanyang buhay, Lord, at sa iyo ng panahon, magkakaroon po ito ng katulad. Amen. Sapagkat nakita po namin kung paano po patient yung waiting ang aming kapatid. Patuloy mo po siya, Panginoon, sustenta ng mga spiritual gifts upang magamit sa iglesia ng Lord. Salamat din, Panginoon, sa mga petitions na inilapit ko na mga kapatiran. Natutuwa po kami po sa ina. Sinabi po ni Ate Ablin na kung saan, Panginoon, na may development, bigagin po sa ikama po ito. Matagal na matagal na ito, Panginoon. At nakita na po namin, Panginoon, yung gusto pa po ito. Alam namin sa magkita po naman na nakaraang kaya meeting mo, Lord, natuto po mag-handle si Kuya Ed at si Ate kung paano po continually mag-trust sa iyo sa kanila po pagkukulang, Lord. Now, it's about time to harvest their prayers, Lord, and desires of the heart, Lord. Ipuhin mo yung kanilang HR manager, ipuhin mga Saudi even dyan na usap upang sa ganun mapabilis ang paglalakad po ng papeles ni Kuya Ed, Lord. At maranasan ko muli ni Kuya Ed yung pagiging tunay na OFW dito po sa bansa. Hindi na po sila, Lord. The rest din po ng bawat kapatiran po namin. Na may mga issue pa sa kanilang ikama. We pray, Father God, wala yung pinatunayan mo na po so many times na kung paano mo hinihipo yung mga employer ng mga Saudi upang ayusin yung kanilang mga papeles. Huli ka para pa rin pagkakatiwalaan dito, Lord. Pinapit mo yung mga company niyan upang sa ganun maayos na yung the rest ng bawat kapatiran po namin concerning sa kanilang mga ikama. At sino ba may mga karamdaman sa amin man o sa pamilya po namin, Lord, we always declare that Lord, Jehovah Rapha, Lord, ikaw po magpagaling, Panginoon, kasama na yung balikat ng pastora, i-declare, Panginoon, na complete healing din, O Lord. Yung healing na mobility, O Lord, muli mong i-restore sa balikat po ng pastora, sapagkat kinakalangan namin taas yung aming kamay just to give you glory. At hindi mangyayari, Panginoon, kung meron po siyang nararamdaman, Lord. Kaya alam namin, Lord, na kayo po ang magpapagaling din sa kanya, the rest ng congregation nito, Lord. We declare also, Panginoon, the salvation for the entire family po, na bawat member po ng Jesus na great tayo, Lord. Ipoy mo, Lord, bawat puso po ng pamilya po namin. Magulang, asawa, kapatid,
ka ng maraming misyonaryo upang sa ganun mapahagitan ko ng mabuting salita yung aming pong mga sa buhay, Lord. Gamitin mo yung buhay namin, Lord, bilang mga testimony upang sa ganun higit na lang maunawaan pa rin yung kaligtasan na kanila pong aming pong dinadalangin para po sa buong pamilya po namin, Lord. Napakasaya po na makita ang buong pamilya sama-sama pumupuri sa Espiritu sa katutuwanan sa nag-isa at kung lahi na Diyos, Lord. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng katungkuli at dito pa rin kayo mag-petition po na nasa loob po ng pastor ito, Lord. Sa inyuhan po ng gumampanan po ninyo, Lord. No one, even the devil, Father God, can stop the answer, Panginoon, sa lahat ng panalangin nito, Lord. Ito man, Panginoon, na financial breakthrough. Ito man, Panginoon, na yung healing sa kanilang pamilya. Ito man, Father God, na yung mga part-time job, Lord. Ito man, Panginoon, na yung mga trabaho, promotion. Binideclare po namin lahat ng Panginoon. Kayo nakakalam na nakasulat dito, Lord God, ay even, Father God, yung mga prayer request po ng aming mga kapatid o petition din ng aming mga kapatid, maaaring di na ilagay dito, hindi man namin nabanggit, Panginoon, katulad na nasabi po, Pianon, lahat po alam po ninyo yung aming naman ng puso po namin. Kayo po ang nagbigay ng katugunan sa lahat po ng bagay ninyo. Kaya sa gabi ito, tiniklaim ulit namin yung pong aming pong tugunan sa mga panalangin nito at hayaan mo, Lord, na one of these days, Father God, mag-testify po yung mga kapatid kung paano dumating yung kanila pong mga prayer request and petitions sa Lord God. Kandi, Panginoon, tulungan mo kami lagi na habang naghihintay kami, Panginoon, kami ba'y maging makapat, matyaga, Panginoon, at patuloy na naglilingkod sa iyo. Sapagkat yun ang gusto mo sa bawat isa ko sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon. Tomorrow po, Father God, tinataas ko namin si Yami pong service. Simula po sa mga magtatayo po sa mga ministers, doon po sa aming opening prayer, doon po sa presider, sa closing, sa testimony, O Lord God, even sa tithes and offering, sa namin tinataas ni sino man ang mga kapatid namin ito, Lord. Ngayon pa lamang, encapsulate them, Father God, with the power of the Holy Spirit, from head to foot, O Lord God, upang mailagay at maialay po yung aming po mga buhay para po tomorrow, pagtungtong po namin ang pulpit, andun po yung glory mo sa bawat isa. Higit sa lahat, Panginoon, sa buhay ko ni Pastora, O Lord God, tuloy ka, Panginoon, maglagay ng salita mo sa kanyang bibig. Kaya mo, Father God, na ang kanya pong masabi tomorrow ay makapagbibigay ng kalwalatian lamang sa iyo. Itago mo siya sa iyong kapangyarihan. Ibaba mo siya upang ang pangalan lamang ng Panginoon sa Kristo ang mayaangat, Panginoon, sa iglesia nito. Yamang, Panginoon, ikaw po ang foundation ng iglesia nito. Ang pangalan mo lamang, Father God, ang maluwalhati at magiging Panginoon sa aming pong kalagitnaan. Protektahan mo ang bahay sa balay ito. Huwag po, Panginoon, na makapakinig na mga maingay na sounds ng aming bahay namin. Rather, Lord, maging mabuting music po sa kanila na lalabas sa bahay sa balay ito. Tomorrow din po yung mga transport po namin. Ingatan po niyo, Panginoon. Simula pag-alis po namin tahanan, pagsunod sa kapatid, papunta po sa balay ito, hanggang sa pauwi po namin, kinabukasan ng gabi, andun ang protection na po ninyo sa bawat isa. Even yung mga sakyan po namin, sa namin itiniwala mo. Sa pagkain pagkasalong namin, pagpalayan mo, Lord, yung pong nag-prepare, ng pagkain nito, Lord, yung lahat po ng vitamins at nutrients, gamitin niyo, Panginoon, bilang kalakasan sa bawat isa po sa amin. As we continue pag na-enjoy yung mga pagpapala na yan, yung physical food, maintindihan po namin yung spiritual food na pinagkatiwala mo sa buhay ko. Salamat muli. Let there be a good fellowship habang nag-i-enjoy kayo sa lahat ng blessings. Kaya may palamang naman, inaan ko na po namin tagumpay for tomorrow, inaan ko na Panginoon pag-iingat mo sa pag-uwi ko ng bawat isa, at kasi ito kapahinahan mo ang namin po tiniklay sa gabi nito. Sa iyo, Amari, ang papuloy, pagsambat, pagluwalhati, pagdakila, at ang padalangin namin sa pangalan ko